Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, ito po muli si Simply Talkies at tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na balita, politika sa ating bansa. At ito nga po, isa sa mga mainit na balita mga kababayan ay ito pa ring usaping sa AKAP. Kasi itong mga Duterte minions, mga vloggers nila nagpapakalat, no? Na ito daw pong AKAP ay ginagamit ng Kongreso para pangsuhol, para pambili ng boto sa darating na Mayo, no? Itong 2025 election, no? Wala naman silang mapakitang pruweba na ginagamit o gagamitin ng Kongreso, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasamahan para po ipamudmod at pambili ng boto. Wala po eh. Matandaan ninyo, pinag-utos ng Pangulong Marcos ang komprehensibong pagpapatupad ng AKAP. No, 3 ahensya po ng pamahalaan ang dapat magtulong-tulong para po maisaayos ang pagbibigay tulong ng AKAP. Ang DSWD, DBM at may isa pa eh. Hindi pwedeng i-release ang pondo ng AKAP nang walang IRR at tanging DSWD lang na ang secretary ay si Rex Gatchalian ang pwede pong magpatupad niyan. Pero kinakailangan may IRR. Ang ginagawa po dyan ng mga Duterte minions ay winawalang hiya po nila at binibigyan nilang ng malinformation at disinformation itong AKAP na ito. Kasi gawa na rin yan ni Senator Amy Marcos na talagang ginagawa niyang pulutan ang AKAP para po ipakita sa mamayan na kurap ang mga nasa Kongreso. Pero may lumabas po na survey mga kababayan eh. Kung hindi ginamit ng tama ang distribution ng AKAP nung last year, kasi pinatupad pa po yan last year, hindi sana walang ganitong survey result na galing sa Okta Research. At nagsalita po dyan ang mga leader ng House of Representatives at itong mga young guns. Ganun din po mga kababayan, eto po na naman sila yung sa PhilHealth naman. No, sinasabi nilang walang pondo ang PhilHealth. Wag na kayong mag-ingat kayo, wag kayong magpapa-hospital dahil hindi babayaran ng PhilHealth yung inyong hospital bills. Nako, yun na naman tayo mga kababayan, na naman. Yung naratiba nila, tingnan nyo. Mamaya nagsalita po ang House Speaker tungkol dito sa bagong programa ng PhilHealth. Akala ko ba walang pondo? Ha? Walang pera ang PhilHealth. O, tingnan nyo, ha? Pero bago natin ipagpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga frontliners, sa mga guro, sa mga OFWs at men and women in uniform. Shout out po lahat sa inyo. And may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So unahin natin mga kababayan, ito pong PhilHealth. Kay Speaker muna tayo kasi mas maiksi yung kay Speaker eh. No, meron pong quote card diyan pero base po dito sa ulat nito, no, sa Impact Leadership. Sabi dito ni Speaker Romualdez Louds, pinapurihan niya po ang PhilHealth for expanded, pinalawak, pinalaki outpatient and emergency care. O tingnan ninyo, kung wala palang pondo mga kababayan, bakit nagpalawak pa ng programa ang PhilHealth, no? Ang benepisyo ng mga nasa PhilHealth o di kaya yung mga hindi makapirma sa PhilHealth diyan o walang kakayaan pero binibigyan po ng subsidiya ng PhilHealth ang outpatient and emergency care. O, House Speaker Martin Romualdez commended the PhilHealth Insurance Corporation for expanding its benefits in line with President Marcos Jr. directive. Romualdez held the new outpatient emergency care coverage and tinaasan pa ang case rate packages for critical illnesses as a major step toward making universal healthcare more accessible and affordable. O kung walang pondo, walang budget, paano pa sila nag-expand? Paano pa nila, saan nila kukunin yung pambayad sa mga hospital, yung mga gagamit ng outpatient and emergency care?
ng mga miyembro o di kaya yung mga subsidiya. Di ba? Quote, ito ang klase ng reformang diretsong nararamdaman ng tao. Mas maraming Pilipino ngayon ang makakapagpagamot agad. Hindi na kailangang mag-antay ng matagal o matakot sa gastos bago magpunta sa ospital. O ayan, tingnan ninyo. Basag na basag yung naratiba ng mga DD shit na sinasabing wag na kayong magpa-hospital kasi walang pondo ang PhilHealth. Kayo ang magbabayad ng full bill ninyo sa hospital. Eh ano to? Ano to? Iyak na naman kayo dito. Dibang talaga kayo mga sinungaling ng mga vloggers. Oo. Under the newly introduced facility-based emergency benefit, part of the outpatient emergency care benefit package, PhilHealth members can now receive emergency treatment in accredited hospitals without requiring admission. Previously, many low-income patients were unable to access immediate care as PhilHealth only covered hospital confinements. O tignan ninyo. Pag na-emergency ka pala ng 3 days, sila na magbayad. Additionally, PhilHealth has increased case rate package for nearly 9,000 medical conditions, providing greater financial assistance for pneumonia, cancer treatments, heart surgeries, maternal health services, and other costly procedures. Romualdez emphasized that these reforms ease the financial burden on Filipino families. Ang sakit, hindi dapat maging pabigat sa bulsa ng bawat Pilipino. Dati, ang simpleng sakit tulad ng pulmonya ay maaring magdulot ng pagkabaon sa utang. Ngayon, mas malaki na ang sagot ng PhilHealth at mas maraming buhay na ang maliligtas. O kita nyo yan? Ano na to? Akala ko nga, ulitin ko, walang pera. Yung pala meron. Nag-expand pa ng mga care packages. So ano na? Ha? Diba? Hay, ngayon. Ito pa, tuloy natin yung sinabi ni Speaker. Hindi lang ito tungkol sa budget o benepisyo. Tungkol ito sa sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya dapat tayo mismo, gobyerno, ospital at taong bayan ay magkaisa upang tiyakin na ang serbisyong ito ay tunay nararamdaman ang lahat. O tingnan ninyo, nagkautal-utal na ang speaker. Ibig sabihin, lalong pinaganda ang serbisyo ng PhilHealth sa mga mag-a-avail niyan. Lalo na sa outpatient and emergency care. Dati ang inaalaw lang pala yung kailangan ma-admit ka muna. 'Di ba? Kung sa outpatient, pumunta ka doon, pinalabas ka ng doktor, hindi ka na i-admit o hindi ka na magbayad, sasaluhin na ng PhilHealth. Ganon din sa emergency care services. Tapos sabihin nyo, wag nang magpa-hospital. Tinatakot nyo ang mga tao Hindi nyo ibigay ng tama yung right information. Kung hindi tinatakot nyo ang Pilipino, kung nagkasakit yan, ay pumunta sa emergency. Nabuwis ang buhay. Sino may kasalanan? Di kayo ang nagpakalat ng maling impormasyon. Kayo ang dapat sisihin, mga inutil. 'Di ba? Nakakaasar. Yan, sabog ang mga wet packs ninyo. Hindi pala totoong walang pondo, walang pera ang PhilHealth. Bilyon. Ang dami nilang pera, may reserve funds pa sila na hindi nagagamit. Ba't ko nga naman bibigyan ng pondo yan kung yung siya umaapaw na yung tubig, maglagyan mo pa rin ng lagyan? Ano mangyayari? Di sayang. Ang gawin mo, ibigay mo sa iba para mapakinabangan, di ba? Tanga talaga tong mga vloggers ng mga Duterte at ng iba pa now, punta naman tayo dito sa isa pang benepisyo naman ng DSWD. Itong AKAP, ayuda para sa kapos ang kita. Mga gago ng mga DDS minions, mga DDS vloggers, makinig kayo. Lalo na kayo nagsasabing control ng speaker ang pera ng AKAP, mga gago. Direktiba ng Pangulo sa DBM, sa DSWD at isa pa na ahensya ng pamahalaan na bago i-release ang pera ng AKAP sa DSWD ng DBM, mag-implementing rules and regulations muna kayo. Strictly implemented po yan. Kasi yan ang contentious na, sabi ni Amy, gagamitin pang suhol sa eleksyon. Ngayon, anong ginawa ng Pangulo? Walang magre-release hanggat walang IRR. Walang politikong pwedeng makialam dyan dahil DSWD yan.
tanging si Rex Gatchalian lang makakapagbigay ng pera dyan. Kung may nawawalang pera ang AKAP, edi sisihin nyo si Rex Gatchalian. Diba? O ngayon, yung sinisigaw ninyong ninakaw, o ito, nag-survey ang Okta, ha? Ng ano ba to, January? Ha? January 25 to 31, nung nakaraang buwan lang. 1,200 face-to-face, ha? With a plus minus 3% margin of error and plus minus 6% margin of sub-national estimate. Oh, ano ang confidence nito? Hindi sinabi. Okay? Anyway, pagdating po sa AKAP, mga kababayan, ang resulta po, 79% of adult Filipinos are aware of the ayuda na AKAP and 69% support its continuation and expansion. So, ibig sabihin, itong mga nasurvey nakatanggap ng AKAP. They support its continuation and expansion. 79% sa kanila, that's a big number. Diba? More than 50%. That's a big number. 79%. They are aware of the AKAP. Alam nila. Meaning, na kapag proper information dissemination, ang gobyerno, ang DSWD na may AKAP. Yan po yun. Yung tulong sa mga kapos ang kinikita, hindi po para sa mga tamad yan. Ibig sabihin, no, yun, no? Ayuda para sa kapos ang kita. Sila yung sumasahod lang ng less than, magkano? 18,000 a month. Kulang po yun base sa pagsasaliksik, hindi sasapat. Kaya binibigyan sila ng tulong. I think one time yata yan. Oh, tapos sasabihin nyo, kukurakutin? Meron pong na-survey. Ano ang sabi nila Manix Dalipe, ni Dong Gonzales at itong isa si Suarez, ha? Unahin natin si Gonzales. Alam naming marami sa ating mga kababayan ang labis na nahihirapan sa araw-araw at hindi sapat ang sahod at kita na natatanggap nila. Nagsalita na ang taong bayan. Nananawagan ako sa ating mga lider ng bansa. Pakinggan natin sila. Kailangan natin gawing mas mabilis at efficient ang ating AKAP para tunay na maramdaman ng masa at kalinga at malasakit. O ayan, si Suarez naman, mga house leader to, ha, mga majority leader, no? Ano pa ba isa, si Gonzales, ano ba ito? Ito yung pumalit kay Gloria eh. Ito, kailangan nating makinig ng mabuti sa hinaing ng mga kababayan, sabi ni Suarez. Sa mga nakaraang araw at buwan, nilalamon ng maruming pamumulitika, tulad ng mga minions ng Duterte, ha? Ang kabutihang dulot ng direktang tulong sa mga taong araw-araw na nakakaranas ng gutom at hirap. Kahit ganun pa man, datos na ang nagpapakita. Siraan man nila ang AKAP, ramdam ng tao ang tunay na pakinabang nito. O ayan, kayong mga naninira dyan, na nagsasabing kukurakutin, ha, puro ayuda. Di sana kung puro ayuda, tinanggal na lang ni Duterte lahat yan. Bakit wala siyang tinanggal na ayuda tulad ng 4-piece, tupad, AX? O bakit din niya ginawa yun kung ayaw ng mga Duterte minions ng ayuda? Di ba, mga gunggong? O, ito pa ang sabi naman ni Manix Dalipe, mga kababayan. Ang survey na ito ay nagpapaalam na alam ng masa ang halaga ng ating programa. Correct! Imbis na paninira ang pinag-aaksayahan ng panahon, bakit hindi tayo magtulungan upang mapabilis ang pag-abot ng tulong? Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na maramdaman ang tunay na malasakit mula sa pamahalaan. Correct! Kaya alam nyo sila nababathurt. Kasi hindi yung puon nilang si Duterte ang nakaupo at ang mga Pilipino ay masaya sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Kasi talagang nakakaramdam po sila ng tulong. Sabi po nga po ng kaibigan natin, may nagsabi sa kanya na isang LGU na, alam nyo, sa pamumuno ng Pangulong Marcos, totoong umaabot ang mga tulong. Lumalabas ang pera. Dumarating sa amin. Bakit nung panahon ni Digong? Hanggang dun lang sa mga alipores niyang inchik. Di ba? Nasaan ang kagalingan ni Digong? Bakit walang nagsabi ng ganun kay Digong noon? Na natanggap namin ang mga milyong-milyong pinangako ng Pangulo na tulong sa amin. Bakit kay PBBM, yung mga LGU, tuwang-tuwa? Lalo na ang mga ARBs. Ngayon, nasaan na yung mga aso ni Digong dyan? Ha? Mga,
Mga nanyo, namo, ukinanam. Ukinam, sabi nga ng mga Ilocano. Pasensya naman. Ito pa, yung young guns naman, mga kababayan, anong sabi nila? Si Ortega, si Dionisio, si Adjong, anong sabi? Numbers don't lie. O, di ba? Ang tanging sinungaling lang ay yung mga asong ulol ni Duterte, yung mga demonyo niyang mga followers. Numbers don't lie. Ayan na lang po ang masasabi natin. 79% aware of the AKAP. 69% or 63, 69 mga ganon. Gusto pa nilang i-expand at ituloy ang AKAP, meaning may nakatanggap. Hindi kinurakot tulad ng mga insinuation, no, nila Amy Marcos at ng iba pang mga Duterte laki, mga asong ulol na demonyo. O, di ba? Nakakahiya kayo. Ayun, no, sinorbay kayo. Wala kayong mapakitang ebidensya na kinokontrol ni speaker ang AKAP o ang ayuda. Wala kayong mapakitang ebidensya na ninakaw ang pera ng mga ayuda. Pero patuloy yung dinadakdak, patuloy yung ninanaratiba tulad ni Digong, na merong factory ng fake news. Diyan galing yan. No? I-recycle lang nila yan. O ngayon, ano ang recycle nila? Dictatorship, martial law. Pag hindi tinanggap ng tao, balik tayo sa bangag. Hindi magandang pag-iisip ng Pangulo. Pag hindi tinanggap, kurakot. Pag hindi tinanggap, tirahin si FL Lisa. Yun po yung kanilang nasa ruleta eh. Doon lang sila iikot ng iikot. Oo, pero walang bumibili nung naratiba nilang mabaho. Walang gustong uminom ng lemonade nila na gawa sa burak kasi ang mga utak nilang mga burak, mga kababayan. O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Di ba? Yang sa PhilHealth, may pondo. Huwag kayong matakot magpa-hospital, pumunta kayo sa outpatient care at emergency care kung hindi magandang mga pakiramdam ninyo. Sasagutin kayo ng PhilHealth. 'Di ba? Health is wealth. Kung ang kalusugan ay kayamanan, dahil yan ang gamit niyo. Kung may sakit kayo, makapagtrabaho ba kayo? Kung may sakit kayo, makagawa ba kayo ng mga gawaing bahay, magbantay sa mga anak, magturo sa mga anak, mga laga sa inyong pamilya? Tinatakot lang kayo ng mga vloggers na tulad ng mga Duterte lakis, mga asong ulol. Kung may nangyaring di maganda sa inyo, sinong sisisihin namin? Di ang mga Duterte, mga vloggers na mga sinungaling, fake news. Di ba? O ayan pa yung AKAP, hindi ninakaw, na survey. Mas gusto nila at ipalawig pa daw, palakihan pa. Di ba? Nagustuhan nila. Hindi sa mga tamad yan, hindi tulad ng porpis yan, ng mga walang trabaho. Yan po ay tulong sa mga nagtatrabaho na mababa ang kita. Wag nyo sabing para na naman sa mga tamad. Kayo ang tamad magsaliksik, mga bugok. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.